Hey guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Kaligitary Cad si Gandara. Nagbabalik upang maghatid ng latest update and fresh happenings about sa TVJ. Mga balita na may kinalaman sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari lamang napindutin ninyo ang subscribe button at ang notification bell para maging updated at una ka sa mga nilalabas nating balita. And para nga sa umagang ito, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol nga po kay Tito Sen and kay President Bongbong Marcos na kung saan, sabi nga po dito, Marcos, Soto parties to forge alliance. Nationalist People's Coalition or NPC Party Chairman Vicente Soto III stated that their alliance with Partido Federal ng Pilipinas or PFP is based on serving the public with honesty, openness, accountability involving people, and being effective and efficient. So, una-una, gusto ko pong humingi ng paumanhin guys, no? Kasi di po tayo mahilig mag-update ng politika. So, kung mapapansin po ninyo, talagang tayo lalamang po ata yung hindi po sumisigit ng mga politics issue. Pero since update po ito kay Tito Sen, narito po at atin pong ibinabahagi ang latest update natin pong nasagap kahapon. So, narito nga po mga kadabrikans ang ilan sa mga nakuha po nating mga larawan na uploaded po kahapon dahil isa rin po ito sa pinag-usapan. Kaya naman sa pagbabalik ni Tito Sen sa Senado, for sure naman po susuportahan natin yan mga kadabrikans na about naman sa Pangulo ay hindi na po ako tawag dito, hindi na po ako mamimilit kung sino po ang inyong gusto pong suportahan. Basta ako isa si Tito Sen sa mga dadalhin ko kapag tumakbo po siya bilang senador. Samantala, ayon nga raw po dito sa inihayagan ni Tito Sen na statement, I have had initial talks with a representative of the President. So we have yet to formalize at the moment our party Nationalist People's Coalition is in alliance with the President. May 1, 2024 ayon kay ex-Senator Tito Soto. Anyway, maibang topic naman tayo mga kadabrikads since hindi talaga natin forte ang political topics. Let's move on at pag-usapan naman nga po natin ang patungkol dito sa paparating po na isa pong action drama sa TV5 na kung saan mga bigating artista po ang gaganap. So isa lang po ibig sabihin yan guys, meron na naman pong pambato ang TV5 para po kalabanin at talunin ang kalaban pong programa or kalaban pong network which is ang GMA7. So, ang Pamilya Sagrado nga po mga kadabrikads ay kumpirmadong sa TV5 po mapapanood. Ayon nga po dito, Pamilya Sagrado is an upcoming 2024 Philippine action drama television series that aired on Kapamilya Channel and the free TV channels TV5 and A2Z, directed by Andoy Ranay and Lawrence Fajardo. It starred by Piolo Pascual, Gray Fernandez, Kyle Ichari. Kaya siguro pinatay na rin itong si Kyle, yung kanyang pong character sa senior high, no? Para hindi na po siya maabala kasi may high street po ngayon. Kasi meron pala siyang Pamilya Sagrado na proyekto. Sayang no, inapaka-abang-abangan ko pa naman po yun. Anyway, kasama rin po si Sir Tirso Cruz III, Aiko Melendez na tila balik po ngayon sa ABS-CBN, John Arcila, Shaina Magdayaw, and Rosana Roses. This series will premiere in the network's primetime bida, Evening Block, and the worldwide via the Filipino channel in the second half of 2024. So, mukhang malaking proyekto to mga kadabrikads, no? Kitang-kita rin naman po natin dito sa mga cast
So, bali tatlo nga po ang main cast dito. Piolo Pascual, Gray Fernandez, and Kyle Ichari. Then, ang mga supporting casters so Cruz, Aiko Melendez, Jen Arcilia, Shaina Magdayaw, and Rosana Roses. So, nandito din si Cristina Reyes, Maylin Dizon, Daniela Strainer, talaga ba? Ito po ay bagong rising star ngayon sa ABS-CBN. Ano, for sure, talagang aabangan po ito at magiging malakas na programa dito sa TV5. For sure, ay magiging matindi po ang labanan ng GMA at TV5 pag nagkataon. So, isa lang ang ibig sabihin nito talaga ang TV5 ay nakikipagsabayan po, ano? Well, nananatili na gawang ABS-CBN pero hindi natin may tatanggi na malaking tulong po ito para sa TV5 since may kontrata naman po sila, di ba? 5 years pa nga po ang kanilang pinirmahan last year and masasabi natin na matalino po talagang businessman itong si MVP, although dumaan po siya sa mga pagsubok at pagkalugi. Pero yung kanyang mga hakbang ngayon, mga ka-Darikans, talagang malaki po ang maitutulong dito sa kanyang TV network. So magandang simula po ito habang nagpapalakas po ang network hanggang sa sila po ay makatayo ng sarili at makabuo, makapagpasikat ng sarili po nilang mga talent. Samantala, sabi naman dito ni Michael Jonas Miranda, magandarang umaga sa iyo. Hopefully, mas maraming Star Magic at kapamilya stars ang mag-guest sa Itbulaga kagaya ng pag-guest ng mga Sparkle at Kapuso stars sa Showtime. Well, para naman po sa akin, Sir Michael Jonas, wala naman pong choice ang ABS-CBN. Doon lang naman po sila po pwede magtapo ng kanilang artist sa Itbulaga dahil hindi sila po pwede sa Showtime. Pero pwede rin naman at karapatan din naman nila na humindi sa Itbulaga, no? Yun nga lang, sayang. 'Di ba mga ka-Darikans? Kasi sayang din po yung mga nanonood sa Itbulaga. Hindi naman po lahat ng viewers ng Itbulaga nanonood po sa ASAP. So, sayang po yung chance na makakahakot po sila ng hindi po regular viewers. Kasi pag regular viewers lang, yun at yun lang manonood po sa kanila, hindi tataas yung ratings nila. Pero kung may mahahakot po sila na iba pong viewers, malaking bagay, no? Kagaya po sa Itbulaga, mga Itbulaga viewers. So, kung TVJ po ang magpo-promote, syempre, ang mga Darikans naman, full support, no? So, sayang din kung hindi po sila magpo-promote sa Itbulaga. Sabi ko nga, wala naman po silang ibang choice. Itbulaga lang talaga, hindi po pwede sa Showtime. Samantala, sabi naman ni Sir Manuel Ponce, dapat kayong totoong mga legit vloggers defender ng Itbulaga at kayong walang sawang hindi nauubusan ng topic about Itbulaga ang dapat umabot na 100k subscribers. Grabe nga yun. Nakakatama naman po ng puso. Maraming salamat, Sir Manuel Ponce. Sabi naman ni Joey Boy Stevens, wag na silang magpapremyo sa home partner kasi ginagawan sila ng paraan para ireklamo. Puro audience na lang. Mas mabuti magbigayan ng premyo. So, ito rin ang hirap, no? Kapag timbahay, meron pong winner sa timbahay. Minsan, nagkaroon po ng conflict. Minsan hindi agad natatrabaho po ng mga staff. So kung doon po sa live audience, diretsuhan na po talaga siya, 'di ba? Wala na pong hassle. Pwede rin naman mga ka-Darikans, maganda rin yun yung nakapagbibigay po sila ng premyo sa mga timbahay. Yun nga lang kapalit po niyan talagang dapat dedicated po sa trabaho. Yung kompleto po sa staff para hindi po sila aligaga. Samantala, sabi naman sa komento ni Rico Crisostomo, they are only guests. Importante, kompleto ang Darikans. We watch for them, not for the guest. Bonus na lamang yon. Kaya nilang dalhin ang Itbulaga ng sila lang. 44 going to 45 years ang Itbulaga. So, dun pa lang may makakagawa kaya? That's a fact. So, I hope ganito po lahat ng mindset po ng mga legit Darikans, no? Pero wala meron pa rin tayo nababasa ng mga negatibo Kapag walang guest, daming reklamo.
kapag masyadong maraming guest na sasapawan at hindi na nakakapagsalita yung mga host, hindi mo na rin mailugar yung sarili. Basta tayo guys, suporta lang po sa Itbulaga and maging masaya na lamang po tayo na natutulungan po nila ang ating mga kababayan. So yun lang po guys sa ating update muna sa umagang ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.